Mga kwento ni Thelmo. Bago natin simulan ng kwento mga kagiliw, iimbitahin ko lang po kayo na mag-follow sa isa pa nating Facebook page, ang Proyekto Helmo. Nakalagay po siya dyan, nilagay ko po yung picture niya sa screen natin, sa background screen natin, kung nakikita nyo. Ilalagay ko po yung link sa comment section sa mga mahilig mag-Facebook dyan. Puro mga remastered po yung mga narration natin doon, yung mga kwento natin dati-dati pa. Ina-upload ko po doon. Bali, dalawa na yung Facebook page natin. Isang main Facebook page natin na mga kwento ni Thelmo, which is doon lahat sinishare yung mga natin, yung mga links, yung mga stories natin. At doon nagpapa-shoutout. At itong isa nga natin yung Proyekto Helmo na doon pinopost or ina-upload lahat ng kwento, lahat ng mga stories natin sa mga listener natin na mahilig lamang makinig sa Facebook, okay? Ulitin natin, nasa screen na po, nasa screen ng story natin ngayon ang pangalan, Proyekto Helmo. Tapos ilalagay ko po yung link sa comment section. I-click nyo lang tapos click nyo yung follow sa mga mahilig makinig sa Facebook, okay? Maraming salamat. Simulan na natin yung kwento. Sir Seth, ito ako ulit, si Ray. Isa na namang karanasan mula sa aking Yamaha XTZ Horror Ride Stories. Yung ibabahagi ko sa inyo. Ito ay karanasan naman ng kumpare at kaibigan ko na pangalanan na lamang nating Mark. Lagi ko rin ho siyang nakakasama sa mga long rides pag hindi abala at walang trabaho. Para mabilis ang kwentuhan, gawin na lang natin na nasa point of view ni Mark yung pagkatapos ng intro na ito. Subali ito na. Ako nga pala si Mark. Mula nung college ay nakahiligan ko na yung pagmumotor. Katunayan nga noon ay kahit na nakagraduate na ako at meron ng trabaho, ay pagmumotor pa rin yung isa sa pinakapaborito kong gawain. Meron din ako mga sinalihang grupo ng Riders Club sa lugar namin. Isa nga sa grupo ko na pangalanan na lamang nating Dong, ang nag-aya na sumali daw kami sa isang charity long rides. Na-organize naman ito ng isa sa mga kilalang riders group sa bayan namin. Bali yung bahagi pala ng kikitain dito ay ibibigay sa isang home for the aged at isang bahay ampunan. Nataon naman na araw ng Sabado at long weekend yung sked ng rides kaya mabilis akong napaoo dito kay Dong. Kung hindi niya na itatanong, gustong-gusto ko talagang mamasyal sa mga malalayong lugar. Ito rin yung paraan ko para mawala ang konti kong stress. Alas 5 ng umaga, nang mapag-usapan na magkita-kita yung lahat ng kasali sa ride sa tapat ng 7-Eleven sa bayan. Pagkarating ko nga doon ay kaagad kong hinanap si Dong. Napansin ko lang na puro pala mga upgraded underbones at scooters yung gamit ng mga kasali. Ako lamang yung tanging naka Yamaha XTZ 125 noon. Stuck pa lahat ng piyesa ng motor kaya napabulong na lamang ako sa sarili ng, nako, sigurado, maiiwan ako nito pag sa highway na. Maya-maya pa ay tinawag yung pansin naming lahat ni Kuya Jun. Siya yung pinaka-leader ng rides na yon. Matagal ko na rin kilala si Kuya Jun. Isa siya sa madalas magpa-organize ng mga long rides na ito. Sinabi niya sa aming lahat na kami na daw yung pangatlo at huling batch na kasali sa charity long rides na yon. Meron daw konting pagbabago. Imbis kasi nakaparehong resort yung pupuntahan namin gaya ng pinuntahan ng unang dalawang batch. Sa ibang resort na lamang daw. Ang nangyari pala ay meron na palang naunang grupo ang nakapag-reserve sa lugar na yon sa kapareho ring araw. Sinigurado naman sa amin ni Kuya Jun na kasing ganda lang daw ng resort yung pupuntahan namin. Bonus pa noon,
merong malapit na dinadayong falls sa lugar. Marami pang sinabing maganda si Kuya Jun sa lugar na yon. Kaya naman nakumbinsi kaming lahat na yun na ang pupuntahan namin. At nang wala ngang tumutol, pagkatapos naming mag-breakfast ay sabay-sabay na kaming bumiyahe nun. Sa puntong yun ay medyo excited ako kasi nga hindi pa ako nakakapunta sa bayan at sa resort na yon. Literal na long rides yun, Sir Seth. Tansya ko pa nga ay higit sa 6 na oras po yung biyahe namin nun. Gaya nga ng inaasahan, pagdating doon sa open highway ay tanging ako lamang yung naiwan. Nasa mahigit 100 kilometro bawat oras ata yung takbo nilang lahat nun. Ako naman 80 lang. Bandang hapon nung malapit na kami sa destinasyon naming bayan, ay bigla na lamang umulan ng malakas. Hindi na kami tumigil gawa ng naka-rainproof vest naman kaming lahat nun. Tsaka baka gabihin pa kami kung titigil pa. Pagkarating dun sa bayan, napag-usapan naming lahat nun na ipagpabukas na lamang yung punta sa falls at dumiretso na lamang kami sa resort. Nauna nang pumunta sa resort sina Kuya Jun. Habang kami naman ni Dong at ng iba pang kasama sa rides, pumunta muna ng palengke para bumili ng pagkain tsaka inumin. Pagkatapos nun, bumiyahe na kami. Buti na nga lang, isa sa amin noon ang nakakaalam kung paano puntahan yung resort na ito. Napansin ko na papunta pala sa mataas na bahagi yung daan. Habang papalapit nga kami ay pakonti ng pakonti yung nakikita kong kabahayan. Para bang nasa liblib na yung lugar na ito. Nung marating na namin yung Spring Resort, ay kaagad kong pinarada yung motor ko sa tapat ng pinakalogo ng resort na ito. Describe ko lamang ito ng konti, Sir Seth. Gaya nga ng sabi ni Kuya Jun, maganda naman yung lugar. Merong 3 pool na yung 2 ay pang matanda habang yung isa ay pang bata. Halatang bagong paggawa yung resort dahil mga cottages ang hindi pa tapos gawin. Napapalibutan ng mga puno yung resort kaya sobrang lamig dito. Bukod naman sa maliit na bahay na ginawang storage house at sa isang maliit din na guardhouse ay wala ka nang makikitang bahay doon na pwedeng tulugan. Tanging mga open cottages lamang ang naroroon. Ang tanging napansin pa naming lahat nun ay bakit walang katao-tao yung lugar na ito. Ni wala ngang sumalubong sa amin o kahit na yung guard man lamang, wala. Parang nga talagang inabando na yung lugar nun. Halos kaming lahat ata noon ay nagtataka ko bakit wala ngang tao. Kumaga imbis na magiging maganda ang itsura ng lugar, nakakatakot. Malapit nang magdilim noon at mabuti na lamang ay kaagad naming nakita yung switch ng ilaw. Si Kuya Jun naman ay panay tawag at text doon sa may-ari ng resort. Yun nga lang ay hindi niya ito makontak dahil sa pahirapan din yung signal noon. Marami naman sa amin ay nagtatanong kung saang cottage kami pwede magstay. Sabi nilang ni Kuya Jun na pwede namin i-occupy yung 2 cottage na magkatabi sa harap ng pool. Kagad naman kami nag-set up ng duyan ni Dong habang yung iba ay nagtayo na rin ng tent. Isa pa sa napansin namin ay bukod sa amin, wala nang iba pang naliligo sa resort na ito. As in kami lang na grupo ang naroroon. Halos lahat kami ay nakaramdam na ng kakaiba sa dapat ay magandang lugar na ito. Yung iba sa amin kahit malamig ay naligo na sa pool. Kami naman ni Dong at ng iba pa naming kasama ay andon sa may ihawan at nagluluto ng hapunan at pulutan namin. Bandang 10:00 na nung nagsimula na yung inuman namin noon. 3 bote ng Black Label yung tinungga namin noon. Pulutan naman ay inihaw na tilapia, kinilaw na isda, tsaka mga lechong manok. Nasa 7 kaming nagiinuman. Nakaka3 shot pa lamang ako nung
bigla akong tinawag ng kalikasan. Umihi muna ako sa likod ng storage house nang bigla na lang naagaw yung pansin ko sa tunog ng nagkikiskisang mga bakal. Paglingon ko sa paligid, sa maniwala kayo o sa hindi, nakita kong kusang gumagalaw yung hawakan ng poso nun. Nagtataas pa ba ito? Bigla rin talaga akong natigilan gawa ng unang beses kong nakakita ng ganon. Nanumbalik lamang ako sa ulirat nang bigla na lamang may tumapik sa akin. "Hoy tol, patantagal mo. Isang galon ata ng ihi ang hinawas mo ah," sabi ni Dong. "Tol, tingnan mo nga yung kung gumagalaw pa ba yung hawakan ng poso," sabi ko naman dito. "Gumagalaw eh. Wala naman ah," tanging sabi ni Dong. Kaagad naman niya akong hinila sabay sabing, Nako, nagdadahilan ka lang para umiwas dun sa inuman." Napatahimik na lamang ako noon. Baka nga naman guni-guni ko lang din yon. Hindi ko na rin yun masyadong inisip at nakisaya na lamang ako doon sa inuman. Nung mag-umaga na, ginising ako ng isa sa mga kainuman ko. Hindi ko na pala namalayan na nakatulog pala ako sa tabi ng swimming pool. Umuulan din nung umagang yon at basang-basa ako sa ulan. Sobrang sakit ng ulo ko noon. Kaagad ako nagpalit ng damit para tuluyan naman ako magising. Uminom muna ako ng kape. Naglakad-lakad na muna ako para kahit papano ay mawala yung antok ko. Pumunta muna ako doon sa motor ko para sana tingnan yung kondisyon nito. Pagtingin ko sa motor, biglang napansin ko na may mga marka ng kamay sa may signage ng resort. Madaling makita yun dahil pinarada ko nga yung motor sa tapat ng logo na ito. Maraming mga marka ng kamay akong nakita. May malalaki, may maliliit. Ang kapansin-pansin dito ay yung kulay po ng mga marka ng kamay ay kulay pula. Halatang parang pinahid lamang yung mga kamay na yon. Alam ko ang pinagkaiba ng itsura ng pulang pintura at ng dugo. Sa tingin pa lamang dito ay masisigurado ko na hindi pintura yon, kundi dugo. May pagkamadiriin ho ako sa dugo kaya naman kahit ayaw kong sumuka, napasukat talaga ako, Sir Seth. Nakita naman ako bigla ni Kuya Jun. "Oh, napano ka, Mark? Napaarami ata yung nainom nyo kagabi ah. Ano ba yung tinuturo mo?" tanong nito. Habang nagsusuka kasi ako ay panay naman yung turo ko sa may signage para makita niya yung mga marka ng kamay na ito. Pagbalik ko ng tingin dito, bigla na lamang nawala yung mga marka ng kamay na yon. "Ano ba yung pinagtuturo mo dun sa mga signage ha? Mabuti pa sumama ka sa amin. Pupunta kami sa may falls. Maligo ka dun para mawala yung amats mo. Tingnan ko na rin baka may signal na dun para matagawagan yung kausap ko may-ari ng resort. Lalakad tayo after 1 hour ha," sabi ni Kuya Jun. Hindi ako makapaniwala na biglang nawala ang mga kamay na ito. Dito ay bigla kong naalala yung nakita kong paggalaw ng hawakan ng poso noong nakaraang gabi. Sa isip ko, may kakaiba nga sa resort na ito. Kahit ayaw kong umalis noon dahil masama yung pakiramdam ko at meron akong hangover, naisip ko na mas okay na sigurong sumama ako sa kanila. Baka rin kasi pag magstay pa ako sa resort ay baka kung ano na namang kababalagan ang mararanasan ko. Nung paalis na kami, napansin ko na may iba pala sa amin ang hindi sasama. Mga grupo ng mga public teachers noon ang may iwan sa resort na ito.
Hindi naman ganun kalayuan ang tourist spot na falls. Bali, isang sitio lang po yung pagitan mula doon sa resort. Ang hindi nga lang namin inasahan lahat, lalo na si Kuya Jun. Hindi pa pala tapos gawin yung sementadong kalsada kaya no choice kami kundi dumaan doon sa malubak, maputik, at kung minsan ay lampas sa akong nabaha. Naka-trail bike ako noon at mahaba yung clearance ng motor ko. Kaya sobrang dali lamang yung pagdaan ko noon. Naawa naman ako sa mga kasama kong naka-lowered underbones at mga naka-scooter. Tumiri kasi yung mga motor nila kaya no choice kundi itulak ang mga ito. Pakiramdam ko nga ay nakaganti ako sa pag-iwan nila sa akin sa open highway kahapon. Inasar ko naman si Dong nung dumaan ako sa gilid niya. Ano ka ngayon pre? Ang bilis-bilis nyo kahapon tapos iniwan nyo pa ako ha. Magtulak ka lang dyan. Una na ako. Pabiro kong sabi nun. Pagkarating naming lahat sa tourist spot na talon na ito, ay medyo nadismaya kami lahat gawa ng overcrowded na po yung lugar. Maraming bisita at wala na rin pwedeng rentahan ng cottage. Malayo rin po yung naparkingan namin dahil na rin sa dami ng sasakyan. Nagpasya na lamang kami na mag-picture-picture na lamang sa may tabi. Bandang 2:00 na ata ng hapon nung magpasya kaming bumalik na ron sa resort. Pagkarating namin doon ay napansin namin na parang merong kaguluhang nangyayari. Isa kasi sa mga naiwan na public teacher na babae ay umiiyak. Pinapakalma naman siya nung kasama niya. Yung mga ibang mga teacher ay animoy meron silang hinahanap doon sa may pool. Kagad namang inusisa ni Kuya Jun kung ano ba yung nangyari noon. Naikwento naman nila na yung tent daw ng babaeng umiiyak, niyuyugyug umano. Kagabi pa umano, merong palaging nagyuyugyug sa tent niya. Nung tiningnan naman niya yung labas ay wala naman daw tao noon. Akala nga daw niya ay meron niyang nanloloko lamang sa kanya. Hanggang sa mangyari ulit yung nangyari nung araw din na yon. Gaya noong nakaraang gabi nung lumabas siya sa tent, wala siyang nakitang ibang tao. Yung kasama naman namin na ibang public school teacher, andun naman lahat sa pool. Kaya imposibleng isa sa kanila yung may gawa nun. Maya-maya pa, nakita niya na may batang nakaputi na may hawak na animoy parang sanggol ang biglang tumakbo sa harapan niya. Wala itong sabi-sabi na biglang tumalon doon sa pangmatanda na pool. Nakita din daw yun ng kasama niya mga teachers. Kaagad naman silang umahon para tingnan yon. Yun nga lang kahit anong harap at sisiday, wala talaga silang nakitang bata. Nagkaroon ng konting takutan. Nasabi ko bigla dito kay Kuya John na marahil nga ay sabihin na lamang nating haunted yung resort na ito. Sinubukan niya ulit tawagan yung may-ari ng resort pero hindi niya pa rin ito makontak. Para kumalma ang lahat, sinabi ni Kuya Jun na bukas rin ay pwede na kaming umalis sa lugar na yon. Hindi rin naman namin magagawa yung iba pang activities gawa ng sa hindi malamang dahilan ay wala pa rin kahit sinong staff doon sa resort. Actually, may activities dapat kami noon ng hiking tsaka cave tours. Bigla ulit umulan ng malakas ng araw na yon. Sinabi ni Kuya Jun na maaga dapat kaming matulog dahil sa madaling araw yung biyahe namin. Tabi kami ni Dong sa duyan. Kaya naman naikwento ko rin sa kanya yung sarili kong nakakatakot na karanasan sa spring resort na yon. Ang hindi ko inasahan ay ikinuwento din ni Dong na naginip daw siya ng nakakatakot pagkatapos naming mag-inuman. Sabi niya, meron daw siyang nakitang isang pamilya. Nakaputi umano ang lahat ng mga ito.
Nang sinubukan niya umanong lapitan ay bigla daw nag-iba yung mukha ng mga yon. Naaagnas na umano bigla yung mukha ng mga ito. Dito na raw siya nagising. Mas lalo tuloy lumakas ang hinala ko na may pagmumulto nga talaga sa lugar na yon. Sa pagkakaalala ko, mga 10:00 na ng gabi nang nakatulog ako. Nagising ako bigla sa mga sigawan. Nakita ko na yung mga kasama namin ay pinapalibutan yung storage house. Inusisa ko naman kung ano ang tinitingnan nila. At sa maniwala kayo o sa hindi, nakarinig kami ng pagdadabog sa loob ng storage house na yon. Bukod doon ay nakita din namin na tumatapon yung halos lahat ng gamit sa loob. Kahit na wala kaming nakitang tao. Napaka-imposible rin na may tao doon gawa ng nakasarado po yung storage house na ito. Maya-maya naman, tumigil din yon. 1:00 ata ng madaling araw nung nangyari ang pagdadabog sa storage house. Takot na takot lalo na yung mga kasama naming lady riders noon. Dahil sa nagkakatakutan na nga ay mabilis kaming nag-impake ng mga gamit. Tapos noon ay kaagad na kaming umalis na nakakapangilabot na resort na ito. Lumipas ang ilang mga buwan. Nagkita ulit kami ni Kuya Jun sa isang event ng pagandahan ng motor. Kinumusta ko muna siya. Maya-maya ay napagkwentuhan ulit namin yung katatakotang nangyari doon. Ikinuwento naman niya sa akin na sinadya daw talaga nung may-ari na iwan yung resort na ito. Dahil yung meron din daw silang nararanasang kababalagan. Sa katunayan nga, kahit yung may-ari ay sa tuwing natutulog siya sa resort na ito, ilang beses na rin siyang muntik mamatay. Dahil gabi-gabi ay binabangungot siya. Hindi lamang ito, pati na rin yung iba pa niyang staff. Yung kausap daw niya noon ay hindi pala orihinal na may-ari ng resort na ito. Bali, binibenta lamang din daw yun sa kanya sa mababang halaga. Sa ngayon ay naibenta niya na rin ito at iba na rin ang nagmamayari. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring idea si Kuya Jun kung ano yung nakaraan o kung ano mang madilim na nakaraan ng resort na ito. Hindi na rin daw niya gugustuhin na bumalik sa lugar na yon. Pasensya na Sir Seth kung hindi ko pwedeng sabihin kung saan po matatagpuan yung tampok kong haunted spring resort na ito. Ayaw ko rin namang siraan yung lugar gawa ng maganda rin po kasi ito at nakaka-relax. Sa maraming beses kong nag-long rides at nag-stay in sa iba't ibang resort, ay tanging sa spring resort lamang yun talaga ang masasabi kong nakaranas ako ng kababalagan. Dasal ko lang na sana ay matahimik na yung mga multo o kaluluwa na naroroon sa resort na yon. Maraming salamat ulit Sir Seth sa pag-narrate at pagbahagi ng karanasan nito. More power sa channel mo.